Hindi ko inakalang hahatiin ko ang buhay ko ng ganoon kalalim, katulad ng ginawa ko kay Giovanni. Nang magsimula kaming magrelasyon, parang perpekto ang lahat. Siya ay maalaga, mapag-aruga, at may kalmadong ugali na nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Pero ang tunay na pagsubok ay dumating nung nagdesisyon kaming magsama sa iisang bahay. Kumusta? Ako si Luningning, 27 taong gulang, taga Batangas. Isang simpleng babae na nagtatrabaho bilang guro sa isang pampublikong paaralan sa aming bayan. Hindi ko inakala na ang pag-ibig ko kay Giovanni, isang masayahing engineer mula sa Lipa City, ay magdadala ng ganoong klaseng pagbabago sa aking buhay. Mula sa mga nakakatuwang date hanggang sa araw-araw naming pagsasama, tinahak namin ang daang puno ng mga hamon, at isa na rito ang pagsabay namin sa buhay, kasama ang kanyang malaking aso na si Rex. Continue. Alam kong hindi magiging madali ang pagsasama namin ni Giovanni at ni Rex, ang kanyang aleman na pastol na aso na higanteng-higante sa laki. Sa umpisa pa lang ng relasyon namin, kilala ko na si Rex. Mabait naman siya, pero sobrang lakas at enerhiya niya ay parang bagyong dumaan sa bahay kapag naglalaro siya. Isang gabi, habang nakayakap ako sa dibdib ni Giovanni, sinabi niya, "Luningning, alam mo naman na bahagi ng pamilya si Rex, di ba?" Tama siya, si Rex ay parang alagang kapamilya na talaga. Bago kami lumipat sa bahay ni Giovanni sa isang tahimik na barangay sa Lipa, nagtakda ako ng ilang patakaran. Isa sa mga iyon ay hindi pa papasukin si Rex sa loob ng bahay. Medyo napailing si Giovanni pero pumayag. Kung komportable ka, pwede nating pag-usapan yan ulit, sabi niya, maihalong ngiti. Sa unang mga linggo, nahirapan ako. Pag-uwi ko mula sa trabaho, nandyan si Rex sa gate, wagayway ang buntot, parang bata na sabik ng makalaro. Tuwing susubukan kong pumasok, tumatalon siya at nilalapitan ang aking mga kamay ng parang tuta. Natatawa ako pero hindi ko maiwasang manginig minsan. Mabilis kong isinasara ang pinto, naririnig ko ang mga malulungkot niyang iyak mula sa labas. Sabi ni Giovanni habang sabay kaming naghahanda ng hapunan, hindi talaga siya gusto maging mag-isa. Continue. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ko rin na may kakaiba kay Rex. Minsan, habang nagluluto ako sa kusina, may maririnig akong banayad na kaluskos mula sa maliit na bintana na nakaharap sa bakuran. Paglingon ko, andyan siya, si Rex, nakapwesto sa may bintana, nakasandal ang mga malalaking paa sa may parape, nakatingin sa loob ng may malalambing na matang puno ng pag-asa. Para bang sinusubaybayan niya ang bawat galaw ko, halos mabiro kong sinisilip niya ang ginagawa ko. Hindi ko mapigilang tumawa isang gabi. Nilapitan ko siya at bulong ko, alam mo ba, matalino ka talaga. Nilagyan ko ng kaunting pagkain ang isang plato at inilagay ko sa labas, malapit sa bintana. Minsan, kapag dumating si Giovanni galing trabaho, nagiging normal na ulit ang lahat. Pinaglalaruan nila si Rex sa bakuran, nagtatawanan habang hinahagilap niya ang bola. Hindi ko maipaliwanag ang init ng puso ko sa mga sandaling iyon. Pero isang araw, nagbago ang lahat ng sabihin ni Giovanni na magbabago ang kanyang oras sa trabaho. Magsisimula siyang magtrabaho sa gabi. Huwag kang mag-alala, Luningning. Kakayanin natin to, sabi niya noong umaga bago siya umalis. Ramdam ko ang bigat ng gabi para sa akin, ang manatiling mag-isa sa bahay habang madilim. Continue. Hindi ko malilimutan ang unang gabing mag-isa ako sa bahay ni Giovanni. Habang papalubog na ang araw sa aming barangay sa Lipa, naramdaman ko ang lamig ng hangin na pumapasok sa mga bintana. Ang mga dahon ng mga puno sa bakuran ay kumakaluskos sa simoy ng hangin, at bawat tunog ay tila pinalalaki ng katahimikan ng gabi. Sa isang iglap, narinig ko ang mga kalabog mula sa labas, mga sanga marahil na bumagsak o mga dahon na hinahaplos ng hangin, pero hindi ko mapigilang mangamba. Sinubukan kong mag-focus sa panonood ng telebisyon para malibang ang isip, ngunit bawat kaluskos ng kahoy sa bahay ay lumalakas sa tahimik na paligid. Naalala ko si Rex. Siguro ay naglalakad siya sa labas o nananahan sa veranda. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan at tinawag siya, Rex, tara, dito ka na. Sa sandaling iyon, kumislap ang mga mata niya sa dilim at sumunod siya sa akin na parang matapat na kasama. Isinara ko ang pinto sa likod niya at pinanood siyang naglalakad sa sala, naamoy ang paligid ng may kuryosidad. Sa huli, humiga siya sa tabi ng sofa, malalim ang buntong hininga. Umupo ako malapit sa kanya, bahagyang nabawasan ang aking kaba. May kakaibang aliw na dulot ng presensya niya,
kahit na dati ay iniiwasan ko siya dahil sa laki at lakas. Dahan-dahan kong inabot ang aking kamay at hinaplos ang kanyang ulo. Umiling siya at kumindat, tila sinasabing ayos lang, kasama kita. Continue. Habang lumilipas ang mga gabi, naging bahagi na ni Rex ang aking mga sandaling mag-isa. Sa tuwing nanonood ako ng pelikula o nagbabasa ng libro sa sala, tahimik siyang humihiga sa aking mga paa, tila ba'y nagbabantay at nagbibigay ng aliw. Alam niyang kailangan kong makapagpahinga ng maayos, kaya hindi siya nagdudulot ng gulo sa loob ng bahay. Sa araw, siya pa rin ang masiglang aso na tumatakbo sa bakuran, pero pagkapasok ng gabi, nagiging tahimik at mahinahon ang kanyang presensya. Isang gabi, habang matindi ang kulog at kidlat na bumabalot sa aming bayan, narinig kong bahagyang umungol si Rex. Parang siya ang nagbabantay sa akin mula sa panganib na dala ng bagyo. Napatingin ako sa kanya at nakita ang determinasyon sa kanyang mga mata. Para siyang tagapagtanggol na handang harapin ang anumang pagsubok para sa aking kaligtasan. Napawi ang aking takot sa presensya niya. Pagdating ni Giovanni mula sa trabaho sa madaling araw, lagi siyang natutuwa na makita kaming magkasama, ako na nakahiga sa sofa, at si Rex na nakahimlay sa aking tabi, parang isang tapat na gwardiya. Mukhang nagkaintindihan na kayo, sabi niya habang hinahalikan ang aking noo. Totoo nga iyon, si Rex, ang higanting aso na dati ay takot at alanganin ako, ay naging bahagi na ng aming munting pamilya. Continue. Hindi ko pa rin mawari kung paano nangyari ang lahat, ang pagdating ni Rex sa buhay namin ay tila isang himala na hindi ko inasahan. Minsan, naiisip ko pa rin kung paano ako nakayanan ang mga unang gabi na mag-isa sa bahay, puno ng kaba at takot. Pero sa tulong ng aso na dati kong iniiwasan, natutunan kong harapin ang mga anino sa dilim. Napagtanto ko rin na hindi nahalitan ang pagmamahal ko kay Giovanni dahil sa presensya ni Rex. Sa halip, mas naging matatag ang aming samahan. Parang may bago kaming wika, isang unawaan na pumapaloob sa aming tatlo. Ang mga simpleng sandali tulad ng pagtawa namin sa mga kalokohan ni Rex o ang mga mahahabang paglalakad sa gabi ay nagbigay kulay sa aming araw. Minsan, iniisip ko kung paano kung hindi ko ipinilit ang mga patakaran sa simula. Marahil ay mas mabilis akong nakaramdam ng komportable kay Rex. Pero alam ko rin na ang mga pagsubok na ito ang nagpatibay sa amin. Ang alaga naming aso ay naging tulay ng aming pagmamahalan, at sa bawat pag-ikot ng mundo, lalo naming pinapahalagahan ang mga sandaling magkakasama. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may mga bagay na hindi ko lubos na maintindihan tungkol kay Rex. May mga gabi na tila may kakaibang kilos siya, mga sandaling tila may tinatago siyang lihim. Ito ang mga bagay na nagpapaisip sa akin kung ano pa ang naghihintay sa amin sa bahay na ito. Continue. Isang gabi, habang nagbabasa ako ng libro sa sala, napansin kong kakaiba ang kilos ni Rex. Hindi siya tulad ng dati, hindi tahimik at mahinahon. Sa halip, tila ba'y may hinahanap siya, paulit-ulit na lumalapit sa bintana at tumitingin sa labas ng may matinding pag-aalala. Nilapitan ko siya at tinanong, ano ba yan, Rex? May nakita ka ba? Hindi siya sumagot, syempre, pero ramdam ko ang tensyon sa kanyang katawan. Sa isang iglap, narinig ko ang malambing na tunog ng pag-ungol mula sa malayo, parang may tao na naglalakad sa aming bakuran sa gitna ng gabi. Nang buksan ko ang pintuan para tingnan, wala naman akong nakita kundi ang anino ng mga puno na sumasayaw sa hangin. Pinilit kong kalmahin si Rex, ngunit siya ay hindi mapakali. Sa gitna ng dilim, napansin kong may isang anino ang dumaan sa gilid ng aming bahay. Hindi ito hayop, hindi rin tao na kilala namin. Parang isang panaginip na hindi ko maintindihan, isang misteryong bumabalot sa aming tahanan. Nang bumalik si Giovanni mula sa trabaho, ibinahagi ko sa kanya ang nangyari. Ngunit tila hindi siya naniwala agad. Siguro lang sigaw ng hangin, sabi niya, ngunit ramdam ko na may itinatago siya. Sa mga susunod na gabi, naging mas alerto si Rex at unti-unting napagtanto ko na may mas malalim na nangyayari sa paligid namin, isang lihim na hindi pa namin nahukay. Continue. Sa mga sumunod na gabi, lumalala ang kakaibang mga pangyayari sa bahay namin. Si Rex ay naging mas maingat at tila palaging nakabantay sa bawat sulok ng aming tahanan. Isang gabi, habang tahimik ang paligid, narinig namin ni Giovanni ang mga yabag sa labas ng bakuran. Nang buksan namin ang pinto, wala namang tao o anino na makikita. Ngunit ang mga yapak ay malinaw na malinaw, parang may naglakad sa aming damuhan.
Hindi ko maintindihan kung bakit tila may tinatago si Giovanni. Minsan, kapag nag-uusap kami, napapansin kong umiiling siya kapag tinatanong ko ang tungkol sa mga nangyayari. Isang gabi, nang naglalakad kami sa bakuran, bigla niyang hinawakan ang braso ko ng mahigpit at sinabi, "Luningning, may mga bagay sa bahay na hindi mo pa dapat malaman." Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin, ngunit ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita. Parang may anino ng nakaraan na bumabalot sa aming tahanan, isang lihim na matagal nang itinatago ni Giovanni. Ang aming simpleng buhay na puno ng pagmamahal ay unti-unting nagiging isang palaisipan na kailangang lutasin. Continue. Hindi ko maipaliwanag ang tindi ng naramdaman ko noong gabing iyon. Ang buong bahay ay parang napuno ng isang hindi maipaliwanag na enerhiya, parang may isang hindi nakikitang puwersa na nagmamasid at nagbabantay sa bawat sulok. Si Rex, na dati kalmadong kasama, ay naging isang halimaw na handang ipagtanggol kami laban sa anumang panganib. Tumindig ang balahibo niya, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang apoy sa dilim. Habang naglalakad kami ni Giovanni sa madilim na bakuran, naramdaman ko na ang mga anino ay parang lumalapit sa amin, hinahabol kami sa bawat hakbang. Ang hangin ay nagiging malamig, at ang tahimik na gabi ay naging isang impyerno ng mga lihim at takot. Hindi ko alam kung paano namin haharapin ang lahat ng ito, ngunit alam kong hindi kami nag-iisa. Si Giovanni ay mahigpit na yumakap sa akin, at sa mga sandaling iyon, naisip ko na ang aming buhay ay hindi na lamang tungkol sa aming pagmamahalan o kay Rex. May isang mas malalim na kwento na kailangang tuklasin, isang kwento na magbabago sa aming lahat magpakailanman. Continue. Habang nakatayo kami sa gitna ng aming bakuran, may biglang kumislap na liwanag mula sa gilid ng bahay. Sa liwanag na iyon, nakita ko ang anino ng isang tao, isang mukha na pamilyar, ngunit hindi ko maipaliwanag kung sino siya. Ang puso ko ay bumilis ng tindi at si Rex ay sumigaw ng malakas, parang nagbabala ng isang malaking panganib. Si Giovanni ay tumakbo papunta sa anino, ngunit sa isang iglap, nawala ito parang bula sa hangin. Naiwan kaming dalawa, nanginginig at nagtataka kung ano ba ang nangyayari sa aming tahanan. "Luningning, kailangan nating malaman ang katotohanan," ang sabi niya ng may seryosong tingin. Ngunit bago pa man namin masimulan ang paghahanap, may narinig kaming malakas na tunog mula sa loob ng bahay, isang pintong nabubuksan ng kusa, kasabay ng mabigat na yabag na papalapit sa amin. Nakatingin kami sa isa't isa, may halong takot at tapang, handang harapin ang anumang misteryong naghihintay. Sa likod ng lahat ng ito, alam kong ang aming buhay ay magbabago magpakailanman. Ngunit ang tanong ay, handa ba kami sa darating na unos? Sino kaya ang anino na iyon? Ano ang lihim na matagal nang nakatago sa bahay namin? Abangan ang susunod na kabanata ng aming kwento.